lahat po tayo ay pinagpala ng ating Panginoon. Yan. So, buhay pa lamang natin. Tayo ay may lakas. Ibig sabihin, pinagpapala na tayo ng ating Panginoon. Amen? Salamat sa Panginoon. Ako po ay papasalamat din. Kasi pagising ko kanina umaga, masakit yung lalamunan ko. Actually, kahapon pa naman siya. Masakit yung lalamunan ko kasi nga, nung pumunta kami ng Vietnam, medyo nahawaan ako ng ubo. Ayan. Pero salamat sa Panginoon kasi andoon yung kanyang kalakasan na aking nararanasan. Sabi ko nga, ay, magsasalita ako baka mamaya matulad ako Esther Loring nung nakaraan na wala siyang boses, diba? Pero salamat sa Panginoon. Yan, nakatatayo dahil sa lakas, nakaloob ng ating Panginoon. Tsaka kanina umaga din, hindi ko naman ine-expect yun na ayun, lumapit yung aking housemate sa akin. Kaya wala siya ngayon. Yan, sabi niya ay sobrang sakit ng tuhod niya, hindi niya kaya na tumayo. Sabi niya ay mag-aano daw sana siya itong pangalan nito, talagang by faith. Pero yun nga, hindi daw kaya. So salamat sa Panginoon na yun nga, andito pa rin ako. Talagang nakatatayo dahil sa biyayang kaloob ng ating Panginoon. At salamat din sa Diyos sa favor ng Panginoon na aking nararanasan. Thank you, Lord. Sabi ko nga, talagang ang aking pag-asa ay sa Diyos lamang. Hindi sa anumang bagay, hindi sa trabaho, hindi sa asawa, talagang sa Lord. Salamat sa Panginoon kasi alam niyo po talagang yung pagpunta namin, naiyak din ako. Yung pagpunta namin ng Vietnam, talagang favor ng Lord lahat yon. Opo, nung sinabi nila noong January, di naman ako makaoogad kasi sabi ko wala naman akong pera. Wala akong perang ang pamasahe, ganyan. Tapos yung allowance pa. Pero alam niyo po talagang the Lord has provided for me. Sabi ko nga kailangan ko pa palang mag-resign para lang makapag-ibang bansa. Thank you, God. Sabi ko, hindi ko naman nararanasan yun. Meron akong trabaho. But the Lord is just so faithful. Sabi ko nga, grabe naman ang Lord. Kung kailan wala akong trabaho, sabi ko ganyan. Sa kanya pinabaranas yung mga bagay na yun sa akin. Talagang grabe talaga yung kabutihan ng Panginoon. At nung andun nga kami, sabi ko nga kay Johnny sabi ko, yun ang palagi ko sabi sa kanya, ang baon ko lang yata, pangkain ko. Sabi ganyan. Pero grabe, pag nag-aanuhan kami, yung mga kasama ko, sabi ko, Ate Shi, ang dami mo naman pera. Kasi bili kami ng pasalubong. Sabi ko, syempre hindi pwedeng baka may makalimutan, baka ganyan. So sabi ko, thank you. Talagang lahat yon ay provision ng Lord. Grabe yung favor talaga. Sabi nga, di ba, yung pangangailangan talagang andyan na. But then, yung mga gusto natin, that is a favor from the Lord. Kaya talagang, wag tayong magsasawang manalangin. Alam ng Lord ang puso natin. Hindi ko naman siya talagang kinulit sa Lord na, Lord, gusto ko namang mag-ibang bansa din, gusto ko mag-travel din katulad ng iba. Hindi ko siya ikinulit sa Lord, but the Lord knows my heart. Alam ng Lord kung ano yung nasa loob ng puso ko. At the Lord has given it to me kahit hindi ko talagang sobrang hiniling. Grabe. Kaya, do not lose hope talaga. And put your hope sa Diyos lamang. Walang iba. Wala. Talagang hindi sa tao, hindi yan sa trabaho ninyo. Walang iba dapat asahan kundi ang Panginoon. Amen po. Amen. And praise God. Kasi yung patotoo natin, yan din yung magiging topic natin ngayong umaga. At kung napansin po ninyo kanina dun sa ating pag-aawitan, yan, yung mga inawit natin na something to do with what we are going to talk about this morning. Okay, ano ba napansin nyo kanina? Ano ba mga kinanta natin? Di ka nagkulang. My strength is in you ba? Ang title nun? My life. My life is in you, and the Lord is my tower. Hallelujah. And ngayon pong umaga, ang ating tatalakayan is about hope. Hope. Sa Tagalog ay pag-asa. Okay? So let's talk about the reality of our hope. And I would like to invite each and every one of you to please stand up and open up your Bible to the book of Hebrews, chapter 11, verse 1. And let us all read nang merong tinig na lumalabas sa ating mga labi. Basahin natin po ng malakas ngayong umagang ito ang ating talata. Sige po.
Ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Basahin ko lamang po in NIV version. In English, now faith is the confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. In the King James Version, sabi po dito, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Palagi pong pinagpapala ang pagkabasa ng kanyang mga salita, tayo pang lahat ay yumuko at tayo manalangin. Hallelujah. Ama, ang aming pasasalamat at ang aming pagpupuri ay sa iyo lamang, aming Diyos. Dinadakila ka namin dahil tunay ikaw ay dakila. Ikaw ay mabuti, walang ibang mabuti kundi ikaw, Panginoon. At sa magandang umagang ito, sa pagbabahagi ng iyong mga salita, ang amin pong hinihiling, Panginoon, ay ang banal na Santong Espiritu, ang patuloy na magturo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ibukas mo ang aming mga puso, ang aming mga mata, ang aming mga spiritual na tenga, Panginoon, upang sa gayon marinig namin, Panginoon, at tumagos sa puso ng bawat isa ang bawat mensahe, Panginoon, na aming mapapakinggan sa magandang umagang ito. Salamat na ikaw, Panginoon, ang aming tagapagturo ngayong umagang ito. Gamit mo lamang, Panginoon, ang iyong abang lingkod. Walang kakayahan, Panginoon, ngunit salamat sa iyo nagtitiwala, Panginoon. Salamat po, gamitin mo ako, Panginoon, itago mo sa iyong likuran. Hindi ang aking karunungan, hindi ang aking kalakasan, ngunit ang iyong kaluwalhatian ang siyang makita sa aking buwet. Salamat sa lahat ng bahagi, Panginoon, ang pagbabahagi ng iyong mga salita. Walang magawa na dyablo sa amin, Panginoon, ay makakakilos. Salamat, nakapangyarihan mo ang iyong mga anghel, Panginoon, ay kasama namin, magbabantay, Panginoon, sa lahat ng sulok, Panginoon, ng bulwagang ito, Panginoon, upang hindi makakilos ang mga pagkilos at paggawa ng kaaway. Salamat po. Ikaw lamang ang aming tinataas, ikaw lamang ang aming pinapupurihan at ang aming dinadakila sa pangalan ng iyong anak na si Kristo Jesus. Tayo pong lahat ay magsabi ng amen. Praise God, hallelujah. So, minsan pa po, isang magandang umaga sa bawat isa sa atin, yan. So, salamat sa Panginoon, magandang umaga po, Sister Edith, yan. Kasi siya ay sumagot eh. Thank you, Lord. Salamat po, yan, sa ating mga masisipag na tatay. Pwede bang kumaway yung mga masisipag na tatay? Para tatatlo sila, lima. Praise God. Salamat po sa 5 tatay na naririto ngayong magandang umaga. How about ang ating mga mapagmahal na nanay? Kaway nga. Praise God. Thank you, Lord. Salamat sa ating mga mapagmahal na mga nanay. Sa ating mga singles na patuloy na naghihintay. Ay, naghihintay. Amen. Praise God. Amen daw si Aleta. Thank you, Lord. Yan, salamat sa ating mga singles. At syempre ang ating mga kabataan. Amen. Yan, mga galing sa youth camp. At sana, on fire pa rin. Sana on fire pa rin. Tunay ba mga... Sabi ni Mr. Lelen. Praise God. Thank you, Lord. Panatilihin ang apoy na nag-aalab. Hallelujah. Sa ating mga kabataan, yan. So, medyo madami tayo ngayon kasi kasama natin ang daang-daang mga anghel ng Panginoon. Amen ba? Amen. Praise God. So, salamat sa Panginoon. Kanina narinig ko si Tutoy. No, siya yung nag-MC dito. Tatanong ko sana sa inyo. Sino dito yung mahilig magsabi ng salitang sana? Sana all. 'Di ba? Sabi kanina ni Tutoy, sana all. 'Di ba? So, 'di ba kalimitan naman talaga naririnig natin yung salitang 'yon. Kunyari, meron tayo nagba-browse tayo ng Facebook. Yan, meron ka nakita na niregaluhan siya ng asawa niya na ganito. Yung kapatid, parang yung isang araw yung kapatid ko nag-post siya ng cake, tas 2 bundle ng pera, 'di ba? Sino sa inyo nagsana all doon? Yan. So marami tayong nakikita ng ganyan at marami tayong naririnig. Yan. Na nagsasabi ng sana. Yan. Kapag meron tayong mga bagay na nakikita na nararanasan ng iba na maganda, na sana tayo din, nararanasan natin. Ano pa? Yan. So, salamat sa Panginoon. Ng mga tatay ba, meron ba kayong mga greatest or parang kalimitang sana ng mga tatay? Pwede ba akong magtanong? O, sige nga, si Brother Alex nga. Brother Alex, ano yung kalimitang sana mo as a tatay? Praise God! O mga anak! Magpa-Father's Day! Sana all may big bike daw. Hallelujah. O sige, tanong naman ako sa nanay. Sige, Esther Lelen, dahil nanay ka, ano yung greatest sana mo?
Sana. Ano yung sana mo? Ano yung kalimitang sana? Ganito, sana ganito. Ano, ikaw? Ay, ano? Mag-matured. Sana mag-mature na daw ang anak, specifically. Yan, si Janice, yan. O sige nga, tanungin ko yung kanina, yung nag-wave kanina. O sige, Aleta, bilang single, ano yung greatest sana mo? Sana may nakalagay na. Praise God. Thank you, Lord. O sige, isa namang kabataan. Sinong kabataan ang gustong sumagot? O sige, Janice, ano ang greatest sana mo? Back to you. Yan. Hallelujah. So, bilang iba't iba, yan, bilang iba't iba tayo ng kalalagayan, ano po, merong tatay, merong nanay, merong single, at merong youth. Meron tayong iba't ibang sana sa ating mga buhay. Okay po? So, alam niyo po, araw-araw natin ginagamit yung salitang sana. Or in English, hope. Okay? Sana or umaasa. Okay? Di ba yun? Kasi pag sinabi natin sana, umaasa ka. Pero kung titingnan po natin mabuti, alam niyo po, there is a difference between the meaning of sana kapag ikaw ay Kristiyano at ikaw ay hindi. Okay? Merong kaibahan pala kapag sinabi nating sana bilang isang Kristiyano at sana bilang hindi mga Kristiyano. Kasi alam niyo po, in today's world, yan, when we say hope sa mundo, ang ibig po sabihin nito is wishful thinking. Or sa Tagalog is parang nangangarap ka. Okay? Nangangarap. That is sana. Okay? Like for example, di ba, yung iba, kapag tumataya sila sa loto, yan, hinihiling mo na mangyari yung isang magandang bagay, pero alam mo, deep inside na 50-50 yung chance. Okay? 50-50 yung chance ng pagkapanalo mo dun sa loto. At yun yung sana sa mundo. Kasi kapag sinabing sana sa mundo, walang control. Wala kang kasiguraduhan. Okay? That is the sana of the world. At sabi nga, it is just emotion based on wishing. Nakabase sa emosyon. Okay? Yung kanilang paghingi, yung kanilang pangangarap. At alam niyo po, minsan bilang mga Kristiyano, nagagawa din natin yon. Especially, yun nga, kapag hindi tayo malalim, nagagawa din natin yung paghingi or pangangarap na nakabase lamang sa emosyon. But alam niyo po, merong hindi maganda, yun nga, sa tinatawag natin na worldly hope or makabundong pangangarap. Kasi ang basehan nga lamang po nun ay emosyon. Okay? Kasi sabi dito, kapag ang pag-asa natin ay ganong klaseng sana lamang, napakarupok po niyan. Okay? Marupok ba kayo? Hindi daw. Praise God, salamat sa mga kabataan, hindi sila marurupok. At sabi nga, kung yung pag-asa natin is worldly hope lamang, ibig sabihin, marupok po yung ating pag-asa. Kaya nga kung makikita ninyo, ang daming nasistress eh. Okay? Kapag hindi nangyari yung mga gusto nila, yung mga sana nila, kapag hindi nangyayari, ano nangyayari sa atin? Nai-stress tayo. Okay? At aminin natin, sabi nga dito, magkakaiba man ng edad natin dito, lahat tayo, may dumadaan sa mga pagsubok. Meron tayong mga struggles. Meron tayong mga kanya-kanyang pinagdadaanan. Diba? Sabi nga, magulang ka sa stress sila in budgeting. Yan, si Syra, hindi pa siya magulang, pero na-stress na siya sa budgeting. Diba? Pero kalimitan talaga mga magulang yun eh. Okay? Na-stress sa budgeting at sa kinabukasan ng mga anak, yung mga singles naman, nape-pressure sila. Okay? Doon sa mga tao sa paligid nila, ganito ka na, tandaan mo na wala ka pang asawa. Tandaan mo na, wala ka pang trabaho. Anong balak mo sa buhay mo? Dito ka na lang ba? Palamunin ka na lang ba? Ganyan. Diba? Yan yung mga kine-stress ng mga singles. Diba? At mga kabataan, stress din sila. Diba? Stress sila sa school, sa peer pressure, yan. Sa usong-usong ngayon, yung mga mental health struggles. Yan, nasabi. So, meron tayong iba't ibang pinagdadaanan. But you know what? The Bible offers a completely different kind of hope. Salamat sa Panginoon kasi hindi tayo katulad ng mga tao sa mundo. Salamat kasi meron tayong Diyos. Okay? Salamat. Yan. At sabi nga dito, there's a different kind of hope na ino-offer ang Biblia, na ino-offer ang Diyos. Kasi alam niyo po, kung sa mundo, ang hope is wishful thinking lamang that is based on emotion. Kapag sa Bible po kasi,
when it comes to our Christian life, kapag sinabi nating true hope, it is not just a wish. Hindi lang po siya basta humiling ka. Okay? Pag sinabi nating hope, it is not just a wish, it is a guarantee. Okay? Yun yung kaibahan natin sa mundo. Kasi kapag sinabi ng mundo, sana ganito, sana ganyan, parang nangangarap lang sila, nagwi-wish lang sila. Okay? Pero tayo bilang Kristiyano, kapag sinabi nating true hope, hindi siya basta wish lamang, hindi siya basta wishes lamang, it is a guarantee for us. Okay? Meron tayong garantiya. Nasabi nga dito, na matupad man o hindi, okay lang. Bakit? Sabi nga po dito, yun kasi yung sa mundo eh, di ba? Na, sige, sana, parang yung sinabi ni Brother Alex, di ba? Sana magkaroon ako ng big bike. Okay? Pero behind that, sabi nga, kapag sa mundo kasi, matupad o hindi, okay lang, tapos na. Pero sabi nga dito, bilang mga Kristiyano, itong hope na pinangahawakan ko, sigurado ako. Bakit? Kasi tapat ang Diyos ko. Amen? Amen. Praise God. So sabi nga po dito, ang true hope ay isang matibay na tiwala na gagawin ng Diyos ang lahat ng kanyang ipinangako kahit hindi mo pa nakikita ang resulta sa ngayon. Praise God. Hindi siya basta gusto ko lang, gusto. Okay? Meron tayong garantiya, meron tayong pinanghahawakan. Okay. So, kanina doon sa ating binasa sa aklat po ng Hebrews 11 verse 1, basahin natin ulit ng sabay-sabay. Pwede bang i-flash natin, Ate Asiel? Hebrews 11 verse 1. Ang sabi po doon, in Tagalog, ang pananampalataya ay katiyakan sa mga bagay na inaasam at katunayan sa mga bagay na hindi nakikita. Okay? Hindi nakikita. Now, meron tanong dito, bakit kaya pinagdikit ng author nitong Hebrews yung salitang faith at yung salitang hope? Faith, pananampalataya, at yung hope sa Tagalog ay pag-asa. Bakit? It is because ang pananampalataya ang nagbibigay ng laman at sustansya sa ating pag-asa. Okay? Yun yung difference natin. Okay? Bilang mga Kristiyano. Yung sana kasi natin, yung ating hope kasi, meron tayong pananampalataya. Samantalang sa mundo kasi, hope lang yun. Hope lang yung meron sila. There is no faith. Okay? Yan. So, sabi nga po dito, ngayong umaga, tingnan natin, meron po akong 3 puntos na ibibigay sa inyo upang sa gayon malaman natin yung katotohanan na magbibigay sa atin ng lakas na magpatuloy sa buhay, ano man po yung ating edad, ano man po yung ating estado sa ating buhay. 3 katotohanan patungkol sa ating pag-asa. Okay, ano yung una? Medyo mabilis lang po to. Number 1, point 1. Sabi dito, hope needs a solid foundation. Ang pananampalataya ay kailangan ng isang solidong pundasyon. Ay hindi pananampalataya, ang ating pag-asa. Okay? Ang ating pag-asa ay nangangailangan ng isang solidong pundasyon. Okay? Sabi nga po doon sa verse na ating binasa, sabi doon sa unang mga talata, now faith is the confidence in what we hope for. Alam niyo po, sa original Greek language, kung saan isinulat po ang bagong tipan, ang salitang ginamit po doon sa salitang confidence ay hypostasis. Okay? Hypostasis. Kapag sinabi po nating hupo, niresearch ko kasi siya, pag sinabing hupo, ang ibig sabihin po nun ay under. Pag sinabing under ay, ano yon? Ilalim. Okay? Under, ilalim, hupo. Okay? Now, kapag sinabi naman nating stasis, ay ibig sabihin nun ay to stand, tumayo. Okay? Ngayon, kapag pinagsama mo yung salitang hupo at yung salitang stasis, ang ibig nga pong sabihin ay ang pundasyon o ang sementadong istruktura sa ilalim na sumusuporta sa kabuuan ng isang gusali upang hindi ito gumuho sa panahon ng bagyo o ng lindol. Yun yung confidence sa sinabi. Hypostasis. Ibig sabihin, ulitin ko po, pundasyon o sementadong istruktura na sumusuporta sa isang gusali upang hindi ito gumuho sa panahon ng bagyo o lindol. At tanong po dito, sabi nga po dito, ang pag-asa mo ay kasing tibay lamang ng bagay kung saan ito nakapatong. Okay? Yun yung malinaw. Your hope, sabi dito, ay kasing tibay lamang ng bagay kung saan ito nakapatong. Sabi nga, di ba, merong 2 tao sa Bible, di ba, nagsabi, nagtayo ng bahay. Ang isa sa buhangin, ang isa sa batuhan. Okay? At alam naman natin kung alin sa 2 yun ang madaling gumuho at alin yung hindi. At ganun din po,
Okay? Pinahalin tulad ang ating pag-asa. Saan nakatayo ang pag-asa mo? Kasi kung saan nakatayo ang iyong pag-asa, ganun din katibay, katibay ang iyong pag-asa. Okay? Saan nakapatong yung pag-asa mo? Yan. That is a question for every one of us ngayong umaga. Saan ba natin tinatayo ang ating pag-asa? Dito natin malalaman kung bakit merong mga tao na madalas pag dumaan sa pagsubok, guho agad. Pag dumaan sa struggle, parang ayaw na. Okay? Ibig lamang sabihin, doon sa bagay na yon, mahina yung pundasyon. Okay? Na tinatayuan. Ngayon sa bawat isa sa atin, maging eye-opener ito. Baka kaya ganito ako. Baka kaya ligalig ako. Baka kaya takot na takot ako. Kaya andoon, baka kaya balisang-balisa ako. Ibig lamang pong sabihin, hindi matibay yung pundasyon na tinatayuan ng pag-asa ninyo. Amen? Yan. So sa mga tatay at sa mga nanay, sabi nga dito, nasan ba nakatayo ang pundasyon natin? Saan ba nakatayo yung pag-asa natin? Ano yung foundation ng ating pag-asa, ng ating hope? Sabi nga dito, baka mamaya, ang pundasyon ninyo is yung inyong trabaho. Ay, stable yung trabaho ko. Ano man ang mangyari, wala, okay na kami dito. Tumanda man ang mga anak ko, okay na kami. Baka mamaya, doon sa ipon sa bangko. Diba? Uy, madami akong ipon sa bangko. Hindi na namin kailangan magtrabaho, ganyan. Easy na lang kami. Yan. Sabi nga po dito, paano pag dumating yung panahon ng pagkakasakit? Paano pag dumating yung panahon ng inflation? Di ba yan, katulad na nangyayari sa mundo natin ngayon? Di ba? Yung natawag na crisis. Crisis daw. Oh. Pag dumating yung ganyang mga pagkakataon, assess yourself, naliligalig ka ba? Ala, na 150 na ang gasolina, ang ganyan. Naliligalig pa ba tayo? Ala, magtatanggalan daw sa trabaho. Ayun, baka ako matanggal, ganyan. Wala akong ganyan. Bilang mga nanay, bilang mga magulang kasi kalimitan talaga, sila yung mga nag-iisip for the future of the family, 'di ba? Yan. Pero ang sabi nga dito, bilang mga magulang, saan ba nakapatong ang pag-asa ninyo? Kasi kung nakapatong ang pag-asa ninyo sa trabaho, what if tanggalin ng Lord yung trabaho na yan? Anong mangyayari sa'yo? 'Di ba? Doon maliligalig tayo. 'Di ba? Para sa mga sa mga single, sa mga wala pang asawa, yan, sabi nga dito, baka ang pag-asa natin nasa career natin. Wala pa naman akong binubuhay na anak na ganyan. So, okay lang, ganyan. At sabi nga dito, kalimitan pa, yung mga tao na single, sabi ganyan, they are very busy finding the right one daw. 'Di ba? Baka mamaya, kaya maraming mga tao ang nabobroken. It's because, talagang yung hope nila, talagang yung buong buhay nila, inilaan na nila doon sa mga partner nila. Na kaya, kapag umalis yung partner nila, di ba sabi, broken na broken. Sirang-sira, wasak na wasak. Okay? So, sana yung mga singles natin, parang dadalwa na lang naman na singles dito Ay, hindi, si Edralyn, pero bata pa naman siya. Yan. So, sana wala dun sa mga tao, hindi natin inilalagak dun sa mga tao ang pag-asa natin. Ano po? Sa ating Panginoon pa rin. Na ginawa na nating buhay minsan yung ibang tao. Kaya nga pag umalis sila, na parang feeling mo wala nang natira, ikaw na lang, wasak na wasak ka. Do not put your hope on other people. Alright? Sa mga kabataan natin, yan. Baka mamaya, yung kanilang hope, talagang na nila doon sa validation ng ibang tao sa kanila, nakatali. Na kapag maraming likes, ang saya-saya. Diba? Famous, ganyan. Pag hindi nakakuha ng likes, lungkot-lungkot. Kaya madaming mga tao, sabi ko nga, mga kabataan ngayon parang ang weak. Diba? Ang weak ng personality, kalimitan ng mga kabataan ngayon. Yan. So, sabi nga, wag nating iasa, wag nating, ang pag-asa natin ay wag nating ilagak sa kahit ano dito sa mundong ito. Sabi nga po dito, kung ang pag-asa mo ay nakatayo sa mga bagay na nagbabago, yan, mararanasan mo talaga. Dadaan ka talaga dun sa mga anxiety na yan, yung mga depression na yan. Ewan ko
Personally, ito, napag-usapan na kasi namin to ng mga uh, ladies and gents dati. Yung mga taong dumadaan talaga sa depression, yung mga dumadaan sa anxiety. Although, that is true, talaga sa mundo, na talaga nakakaranas sila ng mga ganyan. But I believe, ito, stand ko lang to ha, I believe, bilang isang Kristiyano, hindi ka na para makaranas ng anxiety and depression. Bakit? Kasi yung mga tao lamang na ang pag-asa ay inilalagak sa mundo, inilalagak sa tao, ang siyang makakaranas lamang ng ganon. Bagamat tayo, hindi naman ibig sabihin hindi tayo dumadaan sa mga ganon. Hindi tayo nakakaranas ng kalungkutan, nakakaranas pa rin. Pero sabi nga, hindi dapat nagtatagal yan. Okay? Hindi dapat nagtatagal yan. Bakit? Kasi dapat na iintindihan mo at dapat na aalala mo na merong Diyos. Okay? Hindi ka man mahal ng iba. Kasi yun ang kalimitang dahilan. Kung bakit ang daming, di ba, mga nagpapakamatay, nagsusuicide sa panahon ngayon. Kasi feeling nila alone sila. Feeling nila walang nagmamahal sa kanila. Okay? Yun yung kalimitang nararanasan nila. But then, because you are a Christian, alam mo na ang Diyos ay andiyan. Hindi ka man mahal ng iba, mahal ka ng Diyos. Di ba? Binigay pa nga yung buhay niya para sa iyo, di ba? Tapos, magpapakaano tayo doon sa natawag nating anxiety at depression. So, hindi po. Okay? Baguhin natin ang mindset natin bilang mga Kristiyano. Okay? The joy of the Lord is my strength. Di ba? The joy of the Lord is my strength. Yan. Praise God. So, bilang tayo mga Kristiyano, ang pag-asa natin ay nakatayo kanino? Nakatayo sa Diyos. Okay? Nakatayo sa Diyos at hindi ka matitinag kung ang pag-asa mo ay nasa Panginoon. Amen? Sabi nga, di ba, the famous Bible verse na palagi natin kiniklaim in Jeremiah 29 verse 11, sabi doon, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in the future." Napakaganda. Napakaganda. Pero kung natatandaan ninyo, natatandaan ko, sinermon to ng Tita Merly Okay, about Jeremiah 29:11. Na kasi, ang mga tao kasi, ganun talagang pag may magandang verse, claim lang ng claim Not knowing kung ano yung nangyayari behind that. Okay? Kung ano yung merong kwento behind that story. Pero sabi nga dito, sinulat ito ng propeta ang mga Israelita ay bihag po sila. Bihag sila sa Babylonia at that time. Yan. Wasak yung family nila, wala silang katiyakan about their youth. At sabi nga dito, parang wala nang bukas. Yun yung nararanasan nila at that time. Okay? Ibig sabihin talaga, napakahirap ng situation nila. At that time, nung sinabi to. But then, ang Diyos ang nagsabi nito sa kanila sa libro ng Jeremiah 29, verse 11. Sabi nga ng Diyos, may plano ako. Bagamat hirap na hirap kayo ngayon, may plano ako. Yun ang sabi ng Diyos sa kanila. Okay? So, sa bawat isa sa atin, mga tatay, mga nanay, mga singles, mga youth, mga bata, nakakaranas man tayo ng paghihirap sa panahong ito. Pero katulad ng naranasan ng mga Israelita nung panahon nila, ang Diyos ay nagsasabi sa aklat ng Jeremiah, I have a plan for you. Amen? I have a plan for you. Hindi kita iiwan. Yan ang sabi, di ba? Hindi kita iiwan. Hindi kita pababayaan. Praise God. Salamat sa Diyos sa kanyang mga salita. So, sabi nga po dito, ang pundasyon ng pag-asa mo ay hindi dapat nasa sitwasyon mo ngayon. Yan. Dapat ang pundasyon ng pag-asa mo ay ang tapat na karakter ng Diyos na nangakong may magandang patutunguhan ang buhay mo. Amen ba? Amen. At alam natin, naniniwala ako, our God is a faithful God. Amen ba? He is a faithful God. He is a faithful God. So do not ever put your hope on anything in this world. So, meron lang ako kikwento sa inyo in 1 Samuel, verse 4. Nadaanan nyo na to sa pagbabasa ninyo. Ito yung about doon sa kwento ng mga Israelites nung sila'y nakikipagdigma sa mga Filisteo. Okay? Sa mga Filisteo. Ito yung kwentong yon. Alam niyo, dun sa first na pakikipaglaban nila, natalo ang mga Israelita. Mga Israelita, ang bayan ng Diyos. Okay? Bayan ng Diyos, natalo sila. At alam nyo, merong 4,000 mandirigma ang namatay. 4,000 on their first encounter with the Philistines. Yan.
So sabi nila, nagtatanong sila, bakit kaya tayo pinabayaan ng Diyos? Yan. Bakit kaya hinayaan niya tayong matalo sa kamay ng mga Philistines? Yan. Tapos nagkaroon sila ng idea. Nagkaroon ng idea yung mga Israelita. Alam niyo pa anong ginawa nila? Sabi nila, kailangan siguro natin kuhanin yung Ark of the Covenant. Yan. Yung kaban ng tipan para iligtas tayo ng Diyos. Sige, dalhin natin yung Ark of the Covenant sa ating pakikipagdigma, for sure. Mahabag sa atin ng Diyos, ililigtas na tayo ng Diyos, for sure. Okay? So, doon sa pakikipagdigma nila, nauunang Ark of the Covenant, alam nyo, pagkakita ng mga Philistines, natakot sila. Natakot yung mga Philistines, mga Filisteo. Okay? Pagkakita. But you know what? Ang nangyari? Natalo pa rin ang mga Israelita. Natalo pa rin sila ng mga Filisteo. Kung nung unang pakikipagdigma ang natalo, ang namatay ay 4,000, alam nyo, on the second encounter, ang namatay 30,000. 30,000 Israelites were killed. Kung isipin natin bakit, dala na nga nila yung Ark of the Covenant. Diba? Dala na nila yung Ark of the Covenant eh. Andun na. Pero hindi nangyari yung iniisip nilang mangyayari. Akala nila, mananalo na sila doon sa mga Filisteo. Bakit kaya? It is because they were trying to earn God's favor. Akala nila, sa pamagitan ng paggawa nila, pagdala nila ng Ark of the Covenant, pananalunin na sila ng Lord. By trying to look religious. Yan. By trying to look religious, akala nila, ma-earn nila yung favor from God. Yan. At yun yung naging pagkakamali ng mga Israelites. Bakit? They didn't put their hope in God. Okay? But instead, by trying to look religious, akala nila, sa pagbibit-bit ng Ark of the Covenant, akala nila, mananalo na sila. Pero mali sila. Some of us, I like them. Diba? Na, sige na nga, attend ako ng ganito, lahat a-attendan ko, baka mamaya ipasana ako ng Lord sa ganito, baka ibigay na sa akin ng Lord to. Yan. We were trying to earn God's favor. But then, sabi nga po dito, baka minsan, ang mindset natin, na dahil na lang doon sa mga ginagawa natin, kaya tayo pagpapalain ng Lord. Ano po? But then, hindi. Pero nung nabasa, sabi nga, hindi nakabase ang pagpapala ng Diyos sa kung ano ang mga ginagawa mo. Ano po? The Lord is good. Period. Not because you are great, not because you are masunurin. Ano po? Yan. The Lord is good. Period. Yun lang yun. Not because of what we are doing. Ano? So, sabi nga po dito, wag dun sa mga bagay na akala natin, ma-earn natin ang favor ng Lord natin, ilagay yung pag-asa natin. Hindi. Hindi dun sa mga bagay na yon. Okay? Put your hope in God alone. Sa Diyos lang. Sa Diyos lang. Okay? So, again, what is the foundation of your hope? That's the first one. Okay? Yun yung una natin. So, hope needs a solid foundation. Kailangan solido yung pandasyon na pinapatungan ng ating pag-asa. Upang sa gayon, hindi ito basta-basta matitipad. Pangalawa, hope holds the title deed to God's promises. Pangalawa po, hope holds the title deed to God's promises. So, ipagpatuloy natin yung pagbasa doon sa Hebrews 11 verse 1. Sabi kasi doon sa huling bahagi, and the assurance about what we do not see. Or sa Tagalog, katunayan sa mga bagay na hindi natin nakikita. Yan. Bukod sa pundasyon, noong unang panahon, ang salitang hypostasis po ay ginagamit dito sa mundo sa legal at negosyo bilang title deed o titulo ng pag-aari. Sino dito yung may mga hinahawakang title? Land title. Ay, thank you, Lord. May sasakyan. Ano ba tayo? Meron ba doon? Ano ngayon? CR. ORCR. Di ba? CR. ORCR. Kasi sa sasakyan ganun eh, para malamang sa'yo talaga yung sasakyan eh. Kailangan mo ng ORCR bilang katunayan, no? Ipagmamayari ko to. Okay? Kasi may pwede kang magkaroon ng sasakyan, pero wala kang ORCR. Baka sabihin,
Nakaw yun. Okay? So, meron tayong pinaghahawakan. At ganoon din po sa lupa. Okay? Kapag meron kayong mga lupa, yan, wala kayong katunayan na inyo yon kung wala kayong land title. Okay? Ngayon kasi, ang hawak na ng iba ay tax deck. Di ba? Ganun na lang yung sa iba tax deck na lang, tax declaration. Yan. Pero, para po matibay ang katunayan na inyo, o pagmamayari ninyo ang isang bagay, kailangan meron tayong tinatawag na title. Okay? Deeds. Yan. So, sabi nga po dito, minsan tayo bilang mga nag-online shopping, di ba? Pag nag-online shopping tayo, mga Lazada, mga Shopee, yan. So, order tayo, ganyan, nakapagbayad ka na minsan. So, sabi nga, ano yung pinaka-assurance mo? Okay, nadadating yon. So, meron kasi natawag na digital receipt. Actually, meron po noon sa online. Yan, kung kailangan nyo ng mga resibo, meron yan, pwede kayo mag-request ng ganon. At sabi nga, basta yung in-orderan is reliable, okay, dadating naman siya, Lazada or Shopee. Okay? Pero minsan yun sa mga Facebook, huwag kayo masyado maniniwala sa mga ganon. Mga matatanda kasi medyo mapaniwalain sa ganon. Oo, pag Facebook, yung order kayo, pagdating ninyo, ibang dumating, scam po yun. Okay? Kaya huwag kayo masyado nag-ano, pag sa Facebook, yan, na meron kayo nakita, ay parang amuran nito, binayaran. Pagdating, ano pala, scam pala. Ayan. So, sabi nga po dito, ganon yung tinatawag nating biblical hope. Okay? Pag sinabi ka na, kasi nating biblical hope, ito po ay merong resibo. Okay? Ang Biblia ay puno ng mga resibo o pangako ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Kasi hindi lamang tayo, sabi nga sa inyo kanina, hindi lamang tayo basta nangangarap. Okay? Sabi nga po dito, merong title deed tayong pinanghahawakan. Okay? Meron tayong pinanghahawakan na salita ng ating Panginoon. Na kapag tayo'y nananalangin, kapag tayo humihingi, kapag tayo umaasa, merong kaakibat na pangako ng ating Diyos sa Biblia. Kaya nga, importante na meron kayong sa ulo, meron kayong alam na mga pangako ng Diyos sa Bible. Okay? Kasi when you pray, pwede niyo sabihin sa Lord, sabi mo sa iyong mga salita, sa aklat ng ganito. Okay? Pwede niyo sabihin sa Lord yun. Hindi yung basta nag-pray kayo na wala lang, gusto mo lang, okay, Lord, gusto ko na ganito, gusto ko na ganito, gusto ko na ganito. Okay? So, sabi nga po dito, you need to hold a title deed to God's promise. And that is our hope. Okay? Hindi siya basta hope lamang. We hold a title deeds to God's promise. Sabi nga, para sa mga magulang, di ba tayo kasi alalang-alala tayo, Sister Lelen, alalang-alala tayo sa mga anak natin. Bakit hindi ko pa nakikita nagbabagong anak ko? Kagagaling niya nga lang sa kagagaling niya nga lang sa youth camp. Bakit ganito? Bakit ang tigas-tigas ang ulo niya? Ganito. Bakit lagi kami nag-aaway? Pero you know what? Merong resibo ang Diyos. Hawak mo dapat ang resibo ng Diyos. In Proverbs 22 verse 6. Siyempre, kaakibat din nun yung karunungan na bata palang tuturuan mo na siya. Okay? Nasabi nga, di ba, Proverbs 22 verse 6, turuan mo ang bata sa tamang daan kapag tumanda siya, hindi niya ito makakalimutan. Okay? Pangako yun ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaakibat noon ay ang paggawa din natin na tuturuan mo siya na dapat ganito, anak, dapat ganito, anak. Okay? Sabi nga, huwag kang mapagod magdasal. Yan. Mga magulang, huwag kayong mapagod magdasal para sa inyong mga anak. Kasi hawak natin yung titulo na sinabi ng Diyos sa kanyang mga salita na pagpapalain niya ang mga anak. Diba? Sabi pa nga, diba, pagpapalain niya mga anak na masunurin. Yan. So, panalangin natin. Huwag nating sukuan sa panalangin ng ating mga anak. Yan. Para sa mga singles, yan, na nag-iisa. Sabi nga dito, minsan baka tinatanong mo sa Lord, kinalimutan mo na ba ako? Iniwan mo na ba ako? Yan. Bakit ako lang? Bakit wala kang binibigay na ganito? Sabi nga in Psalms 86 verse 6, sabi doon, God sets the lonely in families. Yung mga nalulungkot, binibigyan niya ng pamilya. Sino po nalulungkot sa inyo? May nalulungkot ba? Malungkot ka ba, Sister Lelen? Malungkot ka ba? Hindi. Sister Loring, nalulungkot ka ba? Hindi. Praise God. Amen. Kaya hindi sila binibigyan kasi hindi naman sila malungkot.
Ano po? Salamat sa Diyos. Pero kung hihingi tayo sa Diyos, sabi nga, tapat ang Diyos na magbigay. Amen. Yan. So, sabi nga po dito, kung tayo ay nagkukulang, kung tayo ay wala, sabi nga po dito, let us hold the receipt from God. In Philippians 4 verse 19, ang sabi doon, God will supply all our needs. Amen. Yan. Panghawakan natin yung mga resibo na galing sa salita ng Diyos. Na kapag nagkukulang ka, kapag sa tingin mo, Lord, kailangan ko ng ganito, wala na ganito, ganyan. God will supply all your needs. Diba? Yun yung salita, yun yung pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. Okay? We just have to put our hope in a solid foundation, and that is our God. Amen? Sabi nga po dito, ang pagtitiwala, ay ang pananampalataya ay pagtitiwala na kung ano ang nakasulat sa salita ng Diyos, mangyayari at mangyayari yon kahit hindi mo pa nakikita ang katuparan ngayon. Amen? It may not be today, but in the future you will see. Okay? Yung lahat ng katuparan ng pangako ng Diyos sa bawat isa. At sabi nga, minsan hindi ikaw yung mag-aani eh. Minsan yung mga anak mo. Minsan the next generation. Pero aanihin. Okay? Aanihin ng bawat isa sa atin. Yung ating pinananampalatayanan at pinagtitiwalaan sa ating Panginoon. Amen? Sabi po sa aklat po ng Roma 3 verse 3 to 5, not only so, but we also glory in our sufferings. Because we know that sufferings produces perseverance, perseverance character, and character hope. And hope does not put us to shame. Amen. Ang ating pananampalataya sa ating Panginoon ay hindi tayo ipapahiya. Meron na bang pinahiya ang Diyos sa inyo? Walang sumagot kasi wala. Okay? Ang Biblia ang nagsabi nito, our hope does not put us to shame. Hindi tayo ipapahiya ng ating pag-asa sa ating Panginoon. Sa tao, kalimitan nangyayari ito eh. Nakala mo, gagawin niya, hindi pala. Nakala mo, yan, nangako, di ba? Pero hindi gagawin. But then, sabi nga, sa Lord, walang nababaling pangako. Amen. Walang nababaling pangako sa ating Panginoon. Sa mundong ito, kapag nagtiwala ka sa maling tao, mapapahiya ka, may scam ka, may iwan ka. Pero kapag kay Kristo ka umasa, hindi ka mapapahuli sa huli. Sabi nga dito, maaring dumaan muna tayo sa maraming proseso ng pagsubok, sa maraming proseso ng kawalan. Pero sabi nga dito, meron tayong garantiyang darating ang tagumpay. Amen? That is our guarantee that we will victor sa huli. Okay? We will receive victory in the end. Yan. Sabi nga po, alam niyo, ang pag-asa kasi kay Kristo, it requires us patience. Sino sa inyong mapasensyang tao? Mahaba ang pasensya? Wala po. Wala sumagot. Ibig sabihin, wala. Kasi ako, hindi din ako mapasensyang tao eh. Okay, maikli din ang pasensya ko. Pero, you know what? Ang pag-asa kay Kristo, it requires patience. Nangangailangan po ng mahabang pasensya. Kailangan minsan maghintay. Sabi nga po dito, yung paghihintay na ginagawa mo should be with full confidence and joy. Kailangan confident ka at kailangan masaya ka. Kasi di ba meron naman talaga naghihintay, nakita mo busangot na yung muka. Ganon ako, pag pinaghihintay ako na matagal. Ganyan na, pag si Jumar, kunyari kay Jumar, maghihintay ako. Kasi yung asawa ko medyo matagal talaga siya. Tahimik na lang ako pag ano. Kasi hindi ako ganon ka-patient na tao. Ano, yan. Pero sabi nga po dito, when we wait upon the Lord, kailangan andun yung joy. Na kahit ang tagal-tagal, Lord, kailan ba? Inip na ako. Pero hindi. Sabi nga kailangan andun yung confidence mo at andun yung iyong kagalakan sa pag-iintay. Kailangan nagagalak ka pa din kahit naghihintay ka. Yan. At alam niyo po, bilang mga Kristyano, hindi tayo humihingi tapos alam niyo yon, cross finger. Yan. Sana. Ganyan. Hindi po tayo ganun. Okay? Hindi tayo ganun. Kasi sabi nga po dito, sabi dito, instead, our hope should be solid rock because we are guaranteed that He who began a good work in you will finish and complete it until the day of Jesus Christ. Amen? Lahat ng sinimulan sa inyo ng Diyos,
ay tatapusin niya hanggang sa dumating ang araw ng ating Panginoong Hesus. Sabi yan sa kanyang mga salita in Philippians 1 verse 6. Okay? So sabi nga, kailangan andun yung confidence natin. Matagal man, kailangan masaya ka pa din. Matagal man, kailangan confident ka pa din na gagawin ng Lord kung ano yung hinihingi mo if it's according to His will. Amen? Amen. Praise God. So yan yung pangalawa natin. Ang sabi, una, kailangan ang hope natin ay nasa isang solidong pundasyon. Pangalawa, ang hope natin holds the title deed to God's promises. Pangatlo, last. Okay. Ang ating pag-asa ay nagre-require ng radical action. Okay? It demands a radical action. Hebrews chapter 11, sabi nga dito, kung babasahin natin, makikita natin na totoong pag-asa ay hindi kailanman naging passive. Okay? Minsan kasi meron nag-iintay na, okay, nakatingala lang, nakahiga lang, yan. Hindi po yun ganon. Ang pag-asa natin ay hindi passive. Hindi yung wala kang ginagawa. Okay? Ang pag-asa natin sa Panginoon, kung tayo umaasa sa Panginoon, meron ding pagkilos. Nakalakip. Okay? Yan. So sabi nga dito, lahat ng nabasa nating mga heroes of faith sa Biblia, nagpakita sila ng action, hindi sila basta tumunganga lang na nag-iintay sa Panginoon. Meron silang ginagawa. Di ba si Noah? Oy, Noah. Si Noah, di ba? Ano ginawa niya? Sabi nga dito, umasa siya sa kaligtasan mula sa baha, hindi pa man ito nangyayari. Di ba kaya nga pinagtatawanan siya ng mga tao? Loko-loko yata to eh. Bakit kaya nagagawa ng barko? Tapos doon pa sa taas ng bundok. Di ba? Kung wala siyang pananampalataya at kung hindi siya umaasa sa Diyos, gagawin ba niya yon? Di ba hindi? Kasi pagtatawanan talaga siya ng tao eh. Sasabihin sa kanya ng tao, loko-loko ka, bakit ganyan na ginagawa mo? Pero, sabi nga dito, ginawa niya. Okay? Nagpukpok siya na nagpukpok. Inaano man siya ng mga tao, pinagtatawanan siya ng mga tao, ginawa niya pa rin kung ano yung specific na sinabi sa kanya ng Panginoon. Diba? Ganon din si Abraham. Diba? Sabi nga dito, umasa siya sa lupang ipinangako ng Diyos. Kaya anong ginawa niya? Kahit pa comfortable na siya dun sa kanyang pinananahanan, na sinabi sa kanya ng Diyos na umalis ka dyan, anong ginawa niya? Nag-impake siya. Sumunod siya sa ating Panginoon. Iniwan niya yung komportableng buhay at naglakad kahit hindi niya alam yung destination na pupuntahan niya. Basta sabi lang sa kanya ng Lord, umalis ka dyan. Okay? Ilan sa atin kaya yung gagawa katulad nung ginawa nitong mga taong ito? Ilan kaya sa atin ang iiwan yung comfort zone natin just to do what the Lord tells us to do? Di ba hindi lahat? Kasi nga meron takot eh. May takot sa isip natin. Umalis ka dyan, hindi yan para sa'yo. Pag sinabi ng Lord yun, ano kayong gagawin natin? Diba? Hindi ka para dyan. Mahirap. Mahirap po sa totoo lang. But then sabi nga, you need to have napakalaking pananampalataya to do that. At ang tanong nga, meron na ba tayong ganung kalaking pananampalataya at ang pag-asa ba natin ay nasa Diyos? Kasi kung ang pag-asa mo ay nasa Diyos, gagawin mo. Diba? Gagawin mo, sinabi ng Diyos eh. Pero mahirap yon sa mga taong ang pag-asa ay nasa kanilang sarili at nasa mga bagay dito sa mundo. Eh bakit ko naman iiwan ang trabaho ko? Ito yung bumubuhay sa amin. Okay? Eh bakit ko naman uunahin ang pag-adalo sa kailan ko mamasada, walang pambaon ng aking anak tomorrow. Diba? But if the Lord tells us to do so, we need to follow. Okay? We need to follow. Kasi nga, sabi nga, greater ang ibibigay ng Diyos para sa'yo. Okay? Di man natin alam, di man natin nakikita pa, pero higit ang ibibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Yan. So, sa bawat isa sa atin, sabi nga dito, kailangan nating humakbang. Kailangan nating merong gawin. Mga magulang, sabi nga po dito, yan, bakit parang feeling ko, salita to ng Lord. Salita no ng Lord, hindi ko alam. Okay? Sabi nga, minsan kasi umaasa tayo na magiging maayos ang relasyon natin sa ating mga anak. Yan. Bilang mga magulang, sabi nga po dito, hindi sapat na magdasal ka lang. Hindi sapat na magdasal ka lang. Sabi nga po dito, kailangan aksyonan mo. Ano yung magiging aksyon mo?
bilang magulang, bagamat magulang ka, sabi nga po dito, ibaba mo ang pride mo. Yan. Ibaba mo ang pride mo. Kausapin mo silang may pagmamahal. Maglaan ng oras kahit pagod ka. Okay? Kasi yung mga pinagpe-pray natin, kung hindi natin na-actionan, wala pong mangyayari. Walang mangyayari. Kapag nagpapataasan tayo, walang mangyayari. Okay? So, sabi nga dito, hinihiling mo ng kaayusan. Humihingi tayo ng kaayusan. Paano maayos kung walang umiimik? Paano maayos kung walang ginagawa? Alright? So, kailangan meron ding action. Kung tinuturuan tayo ng Lord, gawin natin. Hindi yung hiling tayo ng hiling, kaso, nung binigay na ng Lord, kung ano yung dapat mong gawin, ayoko Lord, hindi. Okay? Dapat po hindi ganon. Yan. So, sabi nga, bilang mga, kunyari, mga nagtatrabaho, lahat tayo nagtatrabaho tayo. Kayo pala. Praise God. Yan. Sabi nga po dito, kung inaasahan natin na gagamitin tayo ng Diyos sa ating mga career or ministry, so kailangan gawin natin ng maayos yung mga trabaho natin. Okay? Magsumikap po tayo at maging tapat tayo sa ating mga ginagawa. Sabi nga dito, sa maliit na bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Yan. Kung nag-iintay tayo, kung sino mang iniintay natin, sabi nga po dito, huwag mong ihinto ang buhay mo sa paghihintay lamang ng kung sino mang iniintay mo. Maglingkod ka ng buong lakas habang ikaw ay naghihintay. Amen? Maglingkod tayo ng buong lakas. Paggamit natin yung ating mga buhay sa ating Panginoon para maging worthwhile naman yung pag-iintay natin. Hindi yung nakaintay ka lang, nakatunganga ka lang habang naghihintay. 'Di ba? Sabi nga, meron kang kailangan gawin habang naghihintay ka sa ating Panginoon. Yan. So, in Isaiah 40 verse 31, sabi po dito, "But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint." So, saan galing yung lakas ng agila? Galing sa kanyang pag-asa sa Panginoon. Kung tayo po ay umaasa sa ating Diyos, sabi nga po dito, ang Diyos ang magbibigay sa atin ng kalakasan. The Lord will renew our strength. Yan. Kung tayo po ngayon, bilang mga nanay, bilang mga tatay, mga single sa mga kabataan, nakakaranas tayo ng matinding pagod, nakakaranas tayo ng burnout, sabi nga po dito, baka dahil sa sarili mong lakas ka umaasa. Baka minsan nakakalimutan nating i-anchor yung ating pag-asa sa ating Diyos. Ano po? Huwag nating kalimutan na ang Diyos ay nariyan. Ano po? Yan. Talagang, minsan naman nakakapagod naman talaga. No. Yun nga alam, re-remind mo talaga ang sarili mo na lahat ng ginagawa mo ay para sa Panginoon. Ano po? Para sa Panginoon. Ang Diyos ang magre-renew ng lakas ng bawat isa sa atin. Hindi ang ating mga sarili, hindi yung kung sino man sa ating paligid. Ang ating lakas ay manggagaling sa ating Panginoon. So, tayo po ay nasa ating conclusion na. Yan. Salamat sa Panginoon. Sa aklat po ng Awit, 42 verse 11. Maaari bang buksan ninyo inyong mga Biblia? Sa aklat ng Awit, 42 verse 11. I just wanted us to read this. Ang sinabi ng psalmist sa kanyang sarili. Sabi niya doon, "Bakit ka nang lulumo o kaluluwa ko? Bakit ka nababagabag sa loob ko? Umasa ka sa Diyos, sapagkat pupuri po ako sa Kanya, na siyang kagalingan ng aking mukha at ang aking Diyos." I will read it in English. Sabi doon, "Why, my soul, are you downcast? Why so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise Him, my Savior and my God." Yan. So, minsan po, kailangan talaga kausapin nyo yung sarili ninyo. Yan. Kakaroon ba kayo ng alone time with yourself? Reflection. Yan. Minsan, kailangan natin yon. Okay? Kausapin ang sarili nating kaluluwa. Pag nararamdaman natin na parang nadudurog ka na, kapag nararamdaman natin parang ang bigat-bigat, parang ang lungkot, parang nawalan ka ng pag-asa. At kailangan sabihin mo yon sa iyong sarili. Sabi nga, bakit ka nalulungkot? Bakit ako nalulungkot? Bakit ako nagdaramdam? Diba? Sa Diyos ako'y may tiwala, siya'y aking aasahan. Magpupuri akong muli, pupurihing walang humpay,
ang aking tagapagligtas, ang Diyos na walang hanggan. Praise God. So every time po, sa tingin natin, ilulungkot tayo. Sa mga panahon na parang pagod ka na. Alalahanin natin ang salita ng Diyos sa kanyang libro, sa Aklat ng Awit 42 verse 11. Ano po? At sabi nga doon, anong gagawin mo kapag napapagod ka? Anong gagawin mo kapag ikay nagdaramdam? Sabi nga dito, magpupuri akong muli. Magpupuri akong walang humpay. Yun yung answer. Okay? Yun yung sagot. Kapag sa tingin natin, parang down na down ka na. All you have to do is worship the Lord. Be reminded that the Lord is good. Be reminded that the Lord is faithful in our lives. Amen? Pag nalulungkot ka, pag sa tingin mo, nag-iisa ka. Minsan kasi darating yung time talaga na wala kang kasama. Na ikaw lang. At minsan talaga sa mundo, talagang ang kaaway eh. Anuhin ka talaga yan, mag-isa ka, wala kang kasama ngayon. Wala man lang nangumusta sa'yo, wala man lang ganito, wala man lang ganyan. Oh. Kaya ang tendency minsan, lalo ka madadown. But then, the Word of God is reminding us, bakit ako malulungkot? Bakit ako magtatamtam? Sabi nga, sa Diyos ako'y may tiwala, siya'y aking aasahan. Sa mga pagkakataon po na tingin natin, okay, tingin natin, parang hindi natutupad, parang walang nangyayari, parang hindi sinasagot ng Lord ang aking dalangin. Let us be reminded that our hope is in our God. Diba? Sabi nga doon sa kata, my hope is in you, Lord. I will praise you with all of my heart. I will praise you with all of my strength. Diba? Because my hope is in you. Amen? Hallelujah. Ang ating pag-asa po ay sa Diyos lamang natin ilagak. Sa Diyos lamang nating iangkla. Dumating man ang pagsubok, dumating man ang mga bagay na sa tingin natin ay makakapagpahina sa atin. Let us always be reminded that the Lord is faithful in His promises. Ang Diyos na nangako sa atin ay Diyos na tapat. Diyos na hindi bumibigo. It only requires us patience. Ano po? But, sabi nga rito, kailangan confident ka. You need to be confident and you need to have joy in waiting for the Lord. Amen? Let us all stand up. Sige po tayong lahat ay tumayo. At minsan paawitin natin yung inawit natin kanina. Na ating Diyos kailanman ay hindi nagkukulang. Amen. Ang Diyos lamang ang ating pag-asa. Hallelujah. Let us all sing this song from our hearts, knowing that our God is a faithful God. And if we put our hope in Him, sabi nga, hindi niya tayo ipapahiya sa ating pag-asa. Hallelujah. Ito, naranasan natin to. Talagang, Lord, kailanman hindi nagkulang sa bawat isa sa atin. Ang Diyos lamang ang ating pag-asa. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Let us sing this song to the Lord. Yes, God. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kaya tiki sasambahin, kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim. Kahit may suliranin man, lagi kang aawit. Ikaw lamang. Hallelujah. Thank you, Lord, kahit kailan. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo
Hallelujah. Minsan pa, ikaw lang ang pag-asa ko. Ikaw lang ang pag-asa ko. Tanging. Hallelujah. Yes, Lord, walang iba, Panginoon. Kahit ako'y nangangamba, thank you, Jesus. Di ka nagkulang, biyaya mo sa'kin. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man, kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa'kin. Thank you, Lord. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila ka't tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal. Walang pinipili ang puso mo, Panginoon. Panginoon, dakila ka't tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal. Can we all sing this from our hearts? Panginoon, Panginoon, minsan pa, Panginoon. Panginoon, dakila ka't tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal. Thank you, Jesus. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa'kin laging laan. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man, minsan pa, kahit kailan, di ka nagkulang, O Diyos. Amen. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. Laging laan ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo ako noon.
Jesus. Inibig mo ako noong paman. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon, sa pag-ibig mo that makes all things possible for us. Thank you, Lord. Sa napakalawak na pag-ibig ko, Diyos, na aming nararanasan. Thank you for all of your provision, O God. Salamat, hindi kami nagkukulang, Panginoon, sa anumang bagay. Salamat, ikaw ay tapat sa iyong mga pangako, Diyos. Salamat, pinagkakalooban mo kami, Panginoon, ng mga bagay na higit pa, Panginoon, sa aming inaasahan. Thank you, Lord. Salamat. Salamat, napakabuti mo, Diyos. Salamat po, Panginoon. Sige po, pasalamatan natin ang Diyos. Let us open our mouth to give thanks to God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you. Hallelujah. Come on, church. Open your mouth to give thanks to the Lord, for He is good, and His mercy endures forever. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. Maraming salamat. Salamat. Salamat, Lord. Salamat. Thank you, Lord. Salamat sa kalakasan. Salamat sa karunungan. Salamat sa pag-iingat. Salamat sa pagsama. Salamat sa kagalingan, O Diyos. Salamat. Ang lahat ng bagay sa iyo nagmumula, Panginoon. Sa iyo nanggagaling ang lahat, Panginoon, na aming tinatamasa. Thank you, Jesus. Salamat sa masayang pamilya, Panginoon. Salamat, Lord God, sa kumpletong pamilya. Salamat sa buhay ng mga magulang. Salamat, Lord God. Thank you, Jesus. Salamat sa mga anak. Thank you, Lord. Salamat sa mga kaibigan. Salamat sa pamilya, Panginoon. Salamat sa iglesia, Panginoon. Thank you. Salamat. Salamat, amin, Diyos. Thank you, God. Thank you. Hallelujah. And as we continue to walk on our journey, O God, patuloy namin ilagak ang aming pagtitiwala, ang aming pag-asa, Panginoon, sa iyo lamang, amin, Diyos. Salamat po, Panginoon, na ikaw ay matibay na sandigan. Salamat, Lord God, hindi mo kami ipapahiya sa aming pag-asa, Panginoon. Salamat po, Lord God, na lahat ng aming pinagkatiwalaan, Panginoon, lahat ng aming pinagtitiwalaan sa iyo, Panginoon, ipagkakaloob mo, Diyos, ang naayon sa aming pananampalataya, Panginoon, naayon sa iyong kalooban. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you for your words. Thank you, Lord. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. We give you all the glory. We give you all the praise, all the honor, O God. For you deserve everything, Lord. You deserve everything. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon.